CJ. CJ. Zhao ay king. Kayo ang kumakatawan sa aking dakilang king. Pumunta sa Ryukyu para sa pagkilala. Dapat isaalang-alang ang kapakanan ng mga mamamayan ng dakilang king. Ang kaharian ng Ryukyu ay isang pulo. Mahina ang bansa, mahirap ang mga tao. Sa panahon ng pananatili, dapat maging simple ang lahat. Huwag maging magarbo. Gaano pa kalayo ang lugar mula sa istasyon? Ipinapaabot, Ginoo. Pagkatapos ng kagubatang ito, may kalahating araw pang biyahe. Maabot na sa istasyon. Tara. May mamamatay tao. Mahal na Ginoo, mag-ingat ka. Talagang hindi ako niloko. Ito ay isang malaking negosyo para sa kayamanan. Mga kapatid, pagkatapos ng tagumpay, hindi ko kayo pababayaan. Ang kabutihan ninyo. Laban. Patayin. Huwag magpanik. Manatiling matatag. Protektahan ang mga suplay. Huwag hayaang magtagumpay ang mga magnanakaw. Huwag mag-alala, Ginoo. Kami ay nangangako na ipagtanggol ka hanggang sa kamatayan. Huwag silang pahintuin. Naghahanap ng kamatayan. Sugod. Patayin. Protektahan ang Ginoo. Patayin. Patayin. Protektahan ang Ginoo. Mga kapatid, umatras. Hindi madaling gawin ang transaksyong ito. Patayin. Patayin, patayin. Patayin. Ginoo, umatras na ang mga magnanakaw. Ayos ka lang ba? Wala akong sakit. Gumawa. Mahal na Ginoo, ayos lang ako. Mabuti kung ganon. Mahal na Ginoo, ayos ka lang ba? Salamat kay Ginoong Li. Salamat kay Ginoong G. Salamat kay Ginoong Li. At sa ilang mga sundalo na dumating ng mabilis. Nailigtas ko ang aking buhay. Maraming salamat sa pagliligtas. Pasensya na sa aming pagkalate. Naistorbo namin kayo. Hindi ko inasahan na sa pagkakataong ito ay ipinadala ako sa Ryukyu. Naglakbay sa gitna ng ulan at hangin. Nagtawid sa mga bundok at ilog. Nakaengkwentro pa ng mga tulisan na walang dahilan. Mahalaga ang misyon ng Ginoo sa pagpunta sa Ryukyu para sa seremonya. Napakahalaga nito. Gagawin namin ang lahat ng makakaya para maprotektahan ang Ginoo. Suriin natin. Magmadali tayo sa paglalakbay. Opo. Ang mga taong nakasuot ng itim na ito. Malinaw na handa sila. Kailangan nating alamin agad ang katotohanan. Kung hindi, mapanganib ang daraanan. Tama po ang sinabi ninyo, Ginoo. Pinalakas ko na ang pagbabantay. Tiyakin ang kaligtasan ng susunod na biyahe. Mga Ginoo, hindi ito angkop na manatili ng matagal. Sa tingin ko, mas mabuti pang magmadali tayo upang makipagtagpo sa pangunahing grupo. CJ, mag-ingat kayong lahat. Tiyaking maging mapagbantay. Opo. Tayo na. Yung mandirigmang iyon kanina. Naghahanap ng gulo. Sino ba talaga siya?
Kuya, hindi rin tama ang balita mo. Sabi pa nga, isang maliit na grupo lang daw sila. Tingnan mo, para sa mga kapatid na tinawagan. Malaki ang naging pinsala. Walang kwenta. Sino nang matapang magbigay sa akin ng peking balita? Hindi natin pwedeng palampasin ang ganitong lakas ng loob ng kuya natin. Kayang-kaya ninyong magbigay sa amin ng peking balita na nakasira sa mga kapatid natin, na nagdulot ng malaking pinsala. Sumpain ko kayo. Kung hindi ninyo ibibigay ng buo ang bayad sa gamot ng mga kapatid, sira ang ngipin ninyo. Lian Sang, ang balita namin ay totoo. Talagang totoo. Totoo talaga. Kayo ang may gawa nito. Sobrang cute. Alam ba ng matatanda ang ambush na nakuha natin sa daan ngayon? Sino ang mga tao? Mukhang mga bandido. Nang makita ang mga tauhan ng gobyerno, nangahas pang mang-hold up, hindi ito basta-basta. Karaniwang kawatan lang. May nakapanggagabay sa likod. Tama ang sinabi ng nakatatanda. Itong mga kawatan, handa na sila. Karaniwang mga magnanakaw, para sa pera. Pero itong mga tao, bukod sa pera, gusto rin nilang saktan ang buhay. Malinaw na. Hindi ito ganoong kasimple. Matanda, sa susunod na lakad, kailangan nating maging maingat. Ginoo Lee, ikaw ay mas matanda. Mahirap ang mahabang biyahe. Umuwi ka na muna at magpahinga. Kinabukasan, mag-almusal na tayo. Tayo ay maglalakbay patungong Fuzhou. Bukas, pagkatapos ng almusal, tayo ay maglalakbay patungong Fuzhou. CJ. Kaya si Ginoong Zhao ay magpahinga ng maaga. Paalam na. Tao. Ginoo. Kapitang Yang. Hatingabi na. Mag-ingat sa apoy at magnanakaw. Hatingabi na. Pagsugpo sa sunog at pagnanakaw. Tanga. Uminom ng tsaa. Tsaa. Lupa ng tsaa. Dakpin mo. Huwag mong isipin na makatakas. Tanga kang gago. Sino kayo? Bakit ninyo sinasaksak ang mga opisyal ng korte? Sino kayo? Bakit ninyo sinasaksak ang mga opisyal ng korte? Ayaw magpakatotoo, ano? Ihatid na lang at putulin. Hindi maganda.
Ito. Matanda. Namatay sa pag-inom ng lason. Hoy! Aso ng pamilya Noda. Pinutol ang buntot pero nakakatawid pa rin sa baybayin. Ikaw ba ay maliit na hapon? Hoy! Aso ng pamilya Noda. Pinutol ang buntot pero nakakatawid pa rin sa baybayin. Gago. Hindi alam ng alipin ng king. Pinakainis sa akin ang iba. Nagsasalita ng masama. Hindi pwede kahit isang salita lang. Gusto tumakbo. Gusto mong tumakbo. Gusto mong uminom ng gamot. Sabihin mo, bakit mo tinangkas ilihin si Lord Zhao? Akin. Aking utos. Kanino utos? Yano, General Noda. Ano pa ang plano ninyo? Hindi alam. Ilan kayo lahat? Hindi alam. Hindi alam sa lahat ng tanong. Walang silbi ka pa. Alam ko, alam ko. Akin. General Noda. At si Lian Yujiji. Si Lian Yujiji. Mga pirata. Hindi maganda. Ginoo. Hindi ito oras ng opisina. Walang dapat mag-alala. Malawak ang langit at lupa. Ang pagkain ang pinakamahalaga. Kumain tayo ng maaga. Kapag nakakain na, madali ang paglalakbay. Tama. Ang tao ay bakal, ang pagkain ay bakal din. Kapag hindi kumain, magugutom ka. Tama ang sinabi ni Ginoong Zhao. Ang pagkain ay isang mahalagang bagay. Magsalo-salo na tayong lahat at kumain. Kailangan pa nating maglakbay. Umupo na tayong lahat. Narito, Ginoo, pakiusap. Uminom ka muna ng lugaw, Ginoo. Narito, hayaan mong lagyan kita ng lugaw. Ginoo. Uminom ka muna ng lugaw. Ginoo. Ginoo. May lason ang pagkain. Ano? Ano? Ginoo. Tingnan mo. Ulat. Ginoo. Ulat, Ginoo. Si Xiao Busy ay na-poison. Ano? Tingnan mo, Ginoo. Ginoo. Tatlo na. Tatlo na. Tao. Agad na suriin ang tungkol sa lason. Ginoo, tingnan mo. Talagang may lason sa pagkain. Sino ang naglagay ng lason? At sino ang nag-ulat? Makinig kayong lahat. Mula ngayon, lahat ng pagkain at inuming tubig ay kailangang inspeksyonin muna bago kainin. Lalo na ang pagkain ng dalawang Ginoo ay dapat asikasuhan ng isang espesyal na tao. Naintindihan niyo ba?
Ikaw, maliit na tagapaghatid. Ang laki ng iyong tapang. Nang maglakas loob kang maglagay ng lason sa pagkain. Upang patayin ang isang opisyal ng korte, ang mahal na anghel. Alam mo ba, na ito ay nagdadala ng parusang kamatayan sa buong pamilya. Mahal na Ginoo. Injustice, Gino. Paano ako mangahas na maglagay ng lason? Upang patayin ang opisyal ng korte. May kasalanan ako. Masyadong mahina ang aking pangangasiwa. Si Liu Hui ng kusina at si Lao Zeng. Nawawala ang dalawang tao. Sila ang nagsimula ng pagpatay. Ginoo, inaapi kayo, Ginoo. Lumapit kayo. Dalhin ang unit ng postang ito. Ipasa sa lokal na pamahalaan para imbestigahan. Ako po ay naglilingkod sa inyo. Magandang araw, Ginoo Anghel. Halika, halika. Umupo ka at magsalita. Mahal na Ginoo, pakiusap. Ako po ay si Chen Ruifang mula sa Fujian Minan. Kapitana ng Zuying. Nakarating ng huli si Chen Ruifang upang maghatid ng proteksyon. Patawad, patawad. Walang labis na sinabi si Kapitan Chen. Anong kasalanan meron? Ang pagtayo ng barkong pandagat. Salamat sa iyong pagsisikap. Pagbibigay ng proteksyon sa dalawang anghel na ito. Sa pag-alis sa Ryukyu. Ito ay aking karangalan. At isang malaking tungkulin mula sa palasyo. Ako ay tiyak na gagampanan ito ng buong puso. Hindi ko bibigyan ang misyon. Hindi ko alam kung paano ang paghahanda ng mga barko. Ulat po, Ginoo. Ang shipyard ay nagmamadaling tapusin. Hindi lalampas ng 3 araw. Tiyak na matatapos na. Salamat sa iyong pagsusumikap, Ginoong Chen. Ibigay mo ang buhay mo. Mag-ingat ka, Ginoo. Mamamatay kayo. Tumigil. 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 Ibaba ang armas. Kung kayo man, mangangahas na saktan ang isang hibla ng buhok ng amo. Hahanapin namin kayo kahit sa dulo ng mundo. Gagawin ko ring hindi kayo makapagpahinga ng maayos. Ikaw, Ginoo. Binibini. Sino ka ba talaga? Halika. Sige na. Sasabihin ko. Ang pangalan ko ay Lin Waner. At saka, wala nang iba pa. Ginoong Lin. Maraming salamat, Ginoo ng Lin. Sa 2 pagkakataon, iniligtas mo ang aking buhay, Zhao. Alam ko po, Ginoo ng Lin. Bakit ganito? Ako.
Tito Zhao. Talaga bang? Nakalimutan mo na si Wan-er. Wan-er. Tingnan mo. Magpapruweba. Magpapruweba ka. Magpapruweba ka. Magandang tula. Sino? Huwag tumakbo. Bitawan mo ako. Bigyan. Bigyan. Kumain ka ng dahan-dahan. Babaeng bata. Anong pangalan mo? Ako si Wan-er. Paano naman ang pamilya mo? Nasa sakuna sila. Tumakas kami para makaligtas. Lahat sila ay namatay na. Tatang Zhao, pupunta ka ba para makita ako? Pupunta ako. Sa pagpasok ni Tatang sa Beijing para sa pagsusulit. Dadalhin kita. Talagang hindi maginhawa. Pagkatapos makapasa si Tatang sa high school. Babalik siya para sunduin ka. Tio! Tio! Kailangan mong hanapin ako. CJ! Tio! Kailangan mong hanapin ako. Kailangan makapagtapos ng mataas na paaralan. Kailangan. Wan-er. Ikaw. Paano ka? Namuhay sa mga taong ito. Wan-er. Ikaw. Paano ka? Namuhay sa mga taong ito. Tio. Sa mga taong ito. Paano mo ba ito pinagdaanan? Dumating ka ba para hanapin si Wan-er? Noong pumasok ako sa Beijing para sa pagsusulit. Ngunit 2 beses akong bagsak. Kaya. Pagkalipas ng 3 taon. Matapos ng high school. Naghanap ako sa'yo. Pero ang templo ay naiwang abandonado. Walang tao. Naghahanap ako sa iba't ibang lugar. Ngunit wala akong natagpo ang balita. Si Wan-er noon. Naghintay sa'yo ng matagal. Hindi ka man lang bumalik. Namatay na rin ang master mo. Kaya napilitan akong sumama sa pagbaba ng Grandmaster na lola para maghanap ng kabuhayan. Pagkatapos kami ng apo ko ay nanirahan sa Emiishan. Ang galing mo naman sa ganitong paraan. Nag-aaral din dito sa Emiishan. Nakakatawa talaga ang tadhana. Pagbabae, nagkakaroon ng pagbabago. Matagal na tayong hindi nagkita nitong 10 taon. Hindi na kita makikilala. Tito.
Si Zhao Darren at si Lin Gunyang. Matagal na muling pagkikita. Nakakatuwang pagbati. Huwag ka masyadong malungkot. Wonder. Ngayong pagkakataon. Paano mo ako natagpuan? Ngayong taon ay natapos ko na ang aking pagsasanay. Inutusan ako ng aking guro na bumaba sa bundok para magpraktis. Naglalakbay at nag-aaral. Sakto noong araw na iyon. Nakita kita sa gitna ng gubat. Hinahabol ka ng mga piratang dagat kasama si Lian Yuji. Doon ko lang naisip na ikaw pala ang taong iyon. Pero hindi ako naglakas loob na kilalanin ka agad. Kaya tahimik kitang sinundan. Pumunta na tayo sa inn. Anong sinabi mo kanina? Pirata sa dagat. Lian Yuji. Anong sinabi mo kanina? Pirata sa dagat Lian Yuji. Tatay ay pirata si Lian Yuji. At mayroon pang mga piratang Hapons na si Noda. Noda. Kasama si Lian Yuji. Ang piratang dagat na si Lian Yuji. Hindi ba sila nilusob ng hukbong pangharian? Hindi ba sila matagal nang nawasak? Ulat po, mahal na Ginoo. Talagang nawasak na ang mga piratang dagat sa Fujian. Pero narinig ko na ang pangunahing salarin na si Lian Yuji ay tuloy pa rin sa pagtakas. Hindi inasahan na sa araw na ito ay makikita natin siya na nagkakampi ang mga pirata at mga bandido sa dagat. Malaki ang usapin nito. Kailangan nating agad na i-report sa palasyo. Mukhang ilang beses nang nangyari ang mga pag-atake. Dapat ay mga ukow na nakatuon sa Ryukyu para magbigay ng parangal. Malamang nasa likod nito. May mas maraming plano. Naghihintay sa atin. Agad akong gagawa ng memoryal. A-report sa palasyo. Wonder. Susunod. Anong plano mo? Matapos ang ilang beses na pag-atake sa dilim. Sa tingin ko, tatay, ikaw pa rin ang masyadong delikado. Sa tingin ko mas mabuti pang tahimik. Akong magtago sa dilim para protektahan ka. Sa ganitong paraan tayo'y mailiwanag at dilim. At mas mabuti, nating maiiwasan ang mga pakana ni Eda. Talagang nahihirapan si Wonder. Ginoo, tingnan mo. Tapos na ang paggawa ng malaking barko. 2 maliit na bangka pa. Pwede na rin itong mga araw na ito. Lusong sa dagat para magbigay ng biyahe. Para sa misyon natin sa Ryukyu. Si Gobernador Mingze, si Yud, ay naghirap ng husto. Para lang sa misyon na ito. Talagang pinahirapan si Yud. Yung 2 bangka noon. Nakatagilid ang lahat sa mga pirata sa pulo ng Fuwing sa Machu. Na sumalakay at sinunog, upang matiyak ang kaligtasan ng malaking barkong ito. Si Ginoong Yud ay nagtatayo ng barko sa dagat na 3 milya ang layo. Naglagay ng mga hukbong pandagat si Yuming upang matiyak na hindi sila masasagasaan ng mga pirata. Sa kasalukuyan, ang mga tulisan sa baybayin ng Fuzhou ay kumusta na? Kumusta na? Sagot po sa Ginoo. Matapos ang sunod-sunod na malalakas na paglilinis ng hukbo ng korte, malalaking pirata sa baybayin ng Fuzhou ay tumakas na patungong Taiwan. Kaya't kaunti na lamang ang natirang mga pirata na nakatayo sa Matsufoing Island. Ngunit sa mga nakaraang taon, ang mga piratang ito ay nakipagsabuatan sa mga woko. Madalas nilang inaabala ang mga dumadaang barko ng kalakalan at mga kalapit na nayon. Ngunit pinalakas na namin ang paglilinis upang matiyak ang kapayapaan sa dagat. Sana ay maging maayos ang paglalakbay sa Ryukyu at walang aberya. Sana ay maging maayos ang paglalakbay sa Ryukyu at walang aberya. Bakit may usok dyan? Hindi maganda. Baka nasunog ang shipyard. Tara, bilisan mo, apulahin ang apoy. Nagsisiga na. Apulahin ang apoy. Apulahin ang apoy. Tigil. Nagsimula ng masunog.
Anong nangyayari? Anong nangyayari? May mga pirata. Magpadala ng mabilis na tulong mula sa hukbong dagat. Hindi pwedeng magkamali ang malaking barko. Opo. Kayo dalawa, sumama kayo sa akin. Bantayan mo siya. Nagsimula ng mag-apoy. Ang paglalakbay na ito sa Ryukyu ay napakahalaga. Hindi dapat magkamali. Sino kayo? Ginoo, kami ay mga mangingisda. Dumating ako para mag-apula ng apoy. Ginoo, kami ay mga ordinaryong mangingisda lang. Ginoo, sila ang nagpasindi ng apoy. Pero nakita ko mismo. At nagsisinungaling pa rin. Naglalakas loob na sunugin ang barkong panghimpapawid. At atakihin ang opisyal ng pamahalaan. Talagang walang alam sa buhay, mga walang hiya. Halika na. Dalhin na, patayin na agad. Mahal na Ginoo, pakiusap. Mahal na Ginoo. Hindi totoo, mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Pakiusap, mahal na Ginoo. Ginoo, Ginoo. Inakusahan namin ang Ginoo. Si Lian Yuji. Si Lian Yuji ang tumawag sa amin. Ginoo. Si Lian Yuji ang nasa lugar na ito. Pinakastrol na pirata. Napaulit-ulit na nananakot sa mga mamamayan at sa mga barko pangkalakalan. Nagpadala ang hukbo ng gobyerno para lusubin. Ngunit palaging nakakatakas ang grupong ito. Sino ba si Lian Yuji? Saan siya ngayon? Ginoo. Nasa Yuanto Island siya. Halika. Dalhin mo siya. Opo. Alam ko ang malaking bilog na isla. Ako muna ang mag-imbestiga. Mag-ingat ka palagi, One-er. Sapat nang malaman ang lokasyon. Bumalik ka at mag-ulat. Huwag kang padalos-dalos. Gawin mo ito ng maingat. Kuya, uminom tayo. Punuin mo. CJ. Kuya. Sa pagkakataong ito, mga magkakapatid natin. Kailangan lang sunugin ang mga barko. Patayin ang mga anghel na sugo ng Ryukyu. Ganyan. Ang pinuno ng mga piratang Hapones ay magbibigay sa atin ng 10,000 ginto. Kumuha kami ng pera mula sa tao para alisin ang kanilang kapahamakan. Ang anghel na may apelidong Zhao. Sobrang mahigpit ang bantay sa tabi. Paulit-ulit na nabigo. Noda. Hindi na nasisiyahan sa amin. Ngayon. Kung mabigo tayo muli ngayon. Si Zhao iyon. Dala ang mga tao. Nagtatawid ng dagat. Pumunta sa Ryukyu. Nakikita ko na si Yamada. Ay talagang magiging kaaway natin. Isang maliit na pirata. Nagtatawid ng dagat papuntang China. Isa lamang siyang ligaw na kaluluwa. Pakita mo nga sa akin. Parang nanghihiram lang ng tapang. Hindi pa rin siya matapang. Hindi makipag-away sa mga boss dito. Sa tingin ko, parang batang kalabaw na hindi natatakot sa tigre. Dumating lang naman sila ng ilang tao. Totoo na pumunta sila sa China. Pero sa likod niya, ay may daan-daang mga pirata. Tayo'y ilang tao lamang. Sila ay may mga baril at kanyon. Mayroon pa silang mga baril na may pulbura. Tayo'y may ilang pirasong sira-sirang kutsilyo. Makakapanlaban ba tayo sa kanila? Sa mga pirata na may baril at kanyon. Mukhang tanging. Ang malaking hukbo ng gobyerno. Ang makakalaban sa kanya. Kung ganyan ang sinasabi mo. Napakalakas ng mga pirata. Bakit pa niya tayo kailangan? Ikaw siya. Bobo siya. Sabi nga ng kasabihan. Kung malayo ang magnanakaw, malapit ang mga paa. Napakalaki ng China. Huwag nang sabihing China. Sa baybayin ng Fuzhou na ito. Isang dayuhang pirata siya. Alam ba niya kung saan may bundok? Saan ang daan? Kung hindi niya tayo papayagan. Na maging gabay o tagapagsalita. At maghatid ng impormasyon sa kanila. Saan man sila pumunta.
parang mga bulag na nakabukas ang mata. Naiintindihan mo ba, kapatid? Kung ganito ang sinasabi mo, naiintindihan ko na. Parang ganito, yung mga ginagawa natin noong nakaraan. Yung mga aktibidad ng mga komersyal na barko. Kailangan din ng tao sa loob ng barko na magpapadala ng mga balita para magawa ito. Madali lang ang ginawa, kuya. May tao. Sumakay sa bangka papalapit sa Pampang. Pinigilan namin. Ilang mga kapatid. Ang natumba pa. Pinangalanan ng taong ito. Kailangan mong pumunta sa baybayin para makita siya. Sino nang may ganitong kalaking tapang? Na mangahas na maghukay sa harap ng taisuy. At matapang pang tawagin ang pangalan ng Big Boss. Pumunta ka sa baybayin para hanapin siya. Sandali lang. Ayan na, dumating si Kaw-Kaw. Mukhang sa pagkakataong ito. Muli na namang nabigo. Biyaya ito, hindi kapahamakan. Kung kapahamakan, hindi maiiwasan. Pupunta ako sa kanya. CJ. Ek. Siya yung mga pirata. Dumating na ba si Nitada? Tapos na. Tara na. Nandito na rin si Eda. Gusto kong makita kung ano ang hitsura mo. Hanapan ng pagkakataon para mahuli ka. Ibigay kay Tio. Silian. Kayo, mga inutil. Kinuha ninyo ang ginto ng dakilang araw. Ngunit hindi ninyo kayang harapin kahit isang mahina na iskolar. Si Zhao Wenkai ay nakatawid na sa dagat. Pumunta na sa Ryukyu Island upang maging hari. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang dakilang Japan natin, ang plano na sakupin ang Ryukyu Islands, ay tuluyang mabibigo. Kayo mga inutil, na walang kwenta, parang naghahanap kayo ng kamatayan. Patay na patay na. Ginoong Noda. Pakiusap, huwag magalit. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tiyak kong, ang delegasyon na ipinadala sa Ryukyu, ang mga barko ay masisira at mamamatay ang mga tao. Hindi ko sila papayagang mangyari iyon. Mabuhay na makarating sa isla ng Ryukyu. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon pa. Lin Isangi. Nasayang na ninyo ang napakaraming pagkakataon. Kuya, kuya. Ang galing ng mga hapon na ito sa pakikipaglaban. Talagang kahanga-hanga. Mukhang hindi kita katapat. Ayokong makita kayo na nabibigo ng ganito. Zhao Wenkai. Akala mo makakatakas ka sa malawak na lambat na inilatag ng dakilang hapon. Pulo ng Ryukyu. Tadhana na ito ay sa ating dakilang hapon na nasa ating mga kamay. Tio, ang piratang dagat na si Lian Yuje ay napatay ni Noda. Hindi ko inasahan na ang mga pirata ay ganito katigas ang puso at kamay. Sa kabutihang palad, hindi na kailangang makialam ni Haifei at Chinky. Hindi na natin kailangang makialam pa. Si Noda Chihiro ay naglakbay ng malayo. Dumating dito upang manghuli at pumatay. Hindi magiging ganoon kasimple. Susunod, maaaring may mas malalaking plano pa. Kailangan pa rin nating maging handa. Kayo po ang nakakataas. Kapatid na lalaki. Ano ang gagawin natin ngayon? Tapos na ang paggawa ng malaking barko. Kahit maliit na bangka, nasira ng mga pirata, hindi ito makakaapekto sa mga mahahalagang gawain ng hukuman. Ngayon tayo magsisimula. Hindi bibigyan si Noda ng pagkakataon. Gagawin ni Noda ang masama ulit. Kailangan nating maghintay pagkatapos pumunta sa Ryukyu. Sa oras na iyon, kailangan pa rin mag-ingat sa mga gagawin.
Sa ngalan ng langit, ang emperador ay nag-utos. Ngayon, ang espesyal na sugo na si Zhao Wenkai at ang kapwa sugo na si Li Dingyuan ay ipinadala sa Ryukyu upang ipahayag ang kapangyarihan at dangal ng ating imperyo. At upang magtatag ng pagkakaibigan sa dalawang bansa, umaasa kami na hindi ninyo bibigin ang banal na biyaya at makabalik ng matagumpay. Naway maging maayos ang paglalakbay ng aming sugo. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama. Hindi bibigin ni Wenkai ang banal na biyaya. Ganap na tatapusin ang misyon. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na magtutulungan ang Dingyuan at ang Dakila. Magkakaisa sa pagtutulungan. Hindi namin bibigin ang inyong inaasahan. Mga Ginoo, mahaba ang daan patungo rito. Mahihirap sukatin ang alon sa dagat. Mahihirap sukatin ang alon sa dagat. Uminom tayo ng baso na ito. Naway pagpalain tayo ng langit, mga tagapagpadala ng ating bansa. Makabalik ng ligtas. Ginoo Zhao, pakiusap. Maraming salamat, Ginoo Gobernador. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kasamahan. Paalam sa anghel na nakatataas. Mag-ingat sa daan. Pakiusap. Paalam sa anghel, ingat sa biyahe. Mahal na tao, mag-ingat. Sobrang malakas ng hangin at alon. Maaaring lumubog anumang oras. Kailangan nating maghanap tayo ng lugar para magtago. CJ, dali. Tito, tingnan mo. May isla doon. Dali. Patungo tayo sa islang iyon. Opo. Bilisan mo. Mukhang walang tao ang isla na ito. Pero mas ligtas pa rin kaysa sa dagat. Mga matanda, tingnan ninyo. Ang hugis ng isla na ito ay kakaiba. Ang isla na ito, baka ito na ang Diaoyu Islands. Mukhang tayo, hindi na nag-iisa sa isla na ito. Alam mo rin, Ginoo, ang pinagmulan ng pulo na ito. Taong 7 taon ng Qiandao ng dinastyang Nansong. Noong panahong iyon, ang general na nagbabantay sa Fujian, si Wang Dayu, ay nagtatag ng kampo sa Penghu. Nagpadala siya ng mga sundalo upang magtayo ng mga base sa iba't ibang pulo. Noong panahong iyon ang Taiwan, kabilang ang Diaoyu Dao at mga kalapit nitong isla. Sa militar, sakop ito ng Penghu. Sa administrasyon, nasa ilalim ito ng pamamahala ng Fuzhou, Quanzhou at Jinjiang. Sa bawat misyon sa Ryukyu noong mga dinastya, laging dito sila nagsisilbing pugaan at pahinga. Hindi namin inakalang sa kagipitan ay may dalang biyaya. Kahit na nakatagpo kami ng bagyo, ngunit may bantay sa isla na ito. Hintayin nating humupa ang bagyo. Ipagpapatuloy natin ang paglalayag. Diaoyu Island. Muling magkikita pa tayo. Ginoo Zhao. Ang karanasan natin ngayon, talagang nakakatakot at nakaka-excite. Nga. Ngunit mas mahalaga na tayo ay nag-iwan ng mahalagang yaman para sa mga susunod na henerasyon. Ginoong Yamada, narinig ko na bago ka pumunta sa Ryukyu. Mayroon kang mahigit 30 pirata sa isang isla sa China. Lahat ay pinatay na. Ginoo, inaalala ka. Mga pirata sa dagat ng China. Sobrang cute nila. Kinumpiska nila kami, mga gintong yaman ng Hapon. Pero hindi nila napuksa si Zhao Wenkai. Nabawasan pa ang kanilang mga sundalo. Lubhang talo. Gaya nito ng maliit na cute. Paano magiging malaki ang ambisyon? Para sa aming malaking Japan na walang silbi.
Kailangang putulin ang ugat. Ginoo Noda. Bagamat ganon, sa kaharian ng Ryukyu, si Zhao Wenkai ay isang anghel ng China. Gusto mong saktan siya, Gi. Hindi ito isang maliit na bagay. Sa tingin ko, kailangan pang magplano ng maingat. Nais ko pang malaman, Ginoo. Ikaw ay dugo ng hari ng Ryukyu. Bakit si Xiang Wen ay makakaupo sa trono? Ngunit ikaw ay hindi. Hindi ba? Nais mo bang maging nasa ilalim ng iba habang buhay? Tungkol sa trono, hindi ito ang aking nais. Si Xiang Wen ay ang lehitimong tagapagmana. Ortodokso. Ginoo Xiang Xiang. Kailangan kitang ipaalala. Basta si Zhao Wenkai. Pagdating niya sa Ryukyu, basahin ang edict ng emperador ng king. Sa oras na iyon, ang trono ni Xiang Wen magiging matatag tulad ng bundok Tai. Sa panahong iyon, kung iisipin mong muli ang trono, magiging huli na iyon. Ayon sa iyong pananaw, ano ang nararapat kong gawin upang makipag-alyansa sa dakilang Japan? Makipagtulungan sa akin. Tanggalin natin si Xiang Wen Zhao Wenkai. Sa oras na iyon, suportado ka ng ating Japan upang umakyat sa trono ng Ryukyu. Simula sa oras na iyon, ang Ryukyu ay ikaw na nag-iisip ng kaharian ng hari. Sige, pumapayag ako sa'yo. Pero sa bagay na ito, kailangan siguraduhin na walang mali. Huwag kang mag-alala. Lahat ay nasa control ko. Lahat ay nasa kontrol ko. Dito po kayo. Ginoong Xiang Xiang. Basta makapasok si Zhao Wenkai sa Isla Ryukyu. Makikita natin sa lugar na ito. Sa lugar na ito. At sa lugar na ito. Magpapwesto tayo ng mga eksperto sa pagbibigay ng patibong. Kapag nakapasok na si Zhao Wenkai sa isla, agad natin siyang papatayin. Tungkol kay Xiang Wen. May mga tao na kami sa loob ng palasyo na nakapasok bilang mga taga-suporta. Sa gitna ng kaguluhan, kukunin namin siya ng maayos. Pero mahigpit ang bantay sa palasyo. Paano natin masisiguro na walang mali? Huwag mag-alala, Ginoong Xiang Xiang. Nabili ko na ang ilang tao sa paligid niya na may mahalagang papel. Kapag dumating na ang tamang pagkakataon, susuporta sila sa ating plano. Ayos lang. Magandang plano. Sundin natin ang plano. Kapag namatay sina Zhao Wenkai at Meng Quanyi, ang kaharian ng Ryukyu ay magiging atin na. Salamat, Ginoong Xiang Xiang, para sa ating pakikipagtulungan. Tagay. Ito ba ang anghel ng dakilang king? Anghel ng Huaxia. Hindi nga pinalalampas ang galing ng mga taga-Huaxia. Mga anghel ng dakilang king. Ito ba ay ng dakilang king? Ang grupo ng mga anghel. Ang ganda nila. Tama. Tara, tingnan natin. Mga tao ng Ryukyu. Mukha rin tayong halos pareho.
Mahal na Anghel, maraming salamat sa iyong pagod. Salamat sa pag-aalala ng hari. Makatutulong ako para sa pagkakaibigan ng dalawang bansa. Sa abot ng aking makakaya, ikinagagala kong gawin ito. Mag-ingat ka. Magpahinga na. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Tapos na. Hari, malamang may mas malalim pang dahilan dito. Mukhang may tao na gustong pigilan ang Qianzhou Shangguo na i-appoint ang aking Ryukyu Kingdom na hari ng Zongshan. Tama nga, mahal na Anghel. Dumating ka ngayon sa harap ng emperador. Ano ang iyong layunin? Bumalik sa hari. Kagalang-galang na emperador. Inutusan akong dumating upang ipahayag ang kautusan bilang pagpapakita ng pagpapahalaga at malasakit sa kaharian ng Ryukyu. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig ng emperador. Ang ating kaharian ng Ryukyu ay maglilingkod ng tapat magpakailanpaman. Maraming salamat sa malaki ninyong pagmamahal, hari. Ang ating kaharian ng Ryukyu ay maglilingkod ng tapat magpakailanpaman. Kayo lahat, sa araw na ito, ipagpapaliban muna natin. Lahat, umalis na kayo. Mahal na Anghel, pakiusap, muna magpahinga sa tahanan. Mahal na Ginoo, pakiusap. Nais ko pang, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ngayon, madilim at malakas ang hangin. Mag-ingat kayong lahat. Iwasan ang mga taksil na makapinsala sa grupo ng mga anghel ng Huaxia. Tama nga. Narinig ko na si Ginoong Zhao ay may dalang mahalagang bagay. Hindi tayo pwedeng magkamali. Nahanap na. Ano ang nahanap mo? Ikaw, huliin ang mamamatay sindak. Gusto nitong tumakbo. Huliin ang mamamatay sindak. Hindi maganda. Ginoong Zhao, ayos ka lang ba? Ginoo, ngunit may nawala ba? Ang utos ng hari para sa pagkakaroon ng titulo. Ninakaw ito. Ano? Ano? Ha 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 ha. Ginoo, ito ay. Kaninang, ninakaw na edict. Ay peke. Tunay na edict. Nandito. Sa buong daan. Marami tayong naranasang panganib. Inaasahan ko na ang paglalakbay na ito. Hindi madali ang maging hari ng Ryukyu. Para sa lahat ng posibilidad, naghanda na ako. Ay naku. Ginoong Zhao, ligtas tayo. Talagang napakatalino ninyo. Ginoo. At itong magnanakaw ay parang nagbuhos ng tubig sa kawayan, walang nakuha. Wala siyang nakuha kahit ano.
Ah, haha, ang tawa. Ginoo. CJ. Ayos. Ginoong Noda. Siyang sang. Magandang trabaho. Nani. Ito ay isang piraso ng walang sulat na papel. Ano? Hindi ito possible. Ano ba? Ito ay isang walang sulat na basura na papel. Ano? Hindi ito possible. Siyang san. Ang mga tao mo ay mga cute na bata. Kahit itong maliit na bagay, hindi mo magawa. Walang kwentang cute. Nasira mo ang malaking bagay. Patawarin mo ako, Ginoo. Hindi ko rin alam. Ang nakuha ko ay peking utos, Ginoo. Tumahimik ka. Ang iyong kahinaan. Nagpapahiya sa akin. Inaalagaan namin kayo sa aming bahay. Anong silbi nitong mga munting mahal na ito? Ginoo Noda. Pakiusap, magpatawad kayo. Sisikapin kong mapunan ang pagkukulang. Siyang san. Mas mabuti pang tuparin mo ang sinabi mo. Ginoong Noda. Ipinapangako ko. Gagawin ko ang lahat para hadlangan ang koronasyon ng Angel ng Huaxia. Para tuluyang mabigo ang bagay na ito. Basta't ang bansang Ukaw ang magtutulak sa akin na maupo bilang hari ng Ryukyu. Nangako ako. Simula ngayon ay tanging sa inang hapon lang ako maglilingkod. Basta't ang inang hapon ang magtutulak sa akin na maupo bilang hari ng Ryukyu. Nangako ako. Simula ngayon ay tanging sa inang hapon lang ako maglilingkod. Ha 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 ha. Ginoong Siyang. Maghahanap pa tayo ng paraan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na pwedeng magkamali pa. Intindihin mo, ako na ang bahala. Report. Mga Ginoo, kapatid ni Haring Shbu ng Ryukyu, nais pa ng hari na magpadala ng sugo para makipagkita. Ang kapatid ng hari ng bansang ito ay nais pa rin magpadala ng sugo sa pintuan. Hindi alam kung ano ang dahilan ng pagdating nila. Ginoo, baka maaari ninyong tanggapin sila para malaman ang layunin nila. CJ, pakianyayahan ang mga sugo na pumasok. Opo. Tara. Inaanyayahan ang sugo na magpakita. Pagbati sa dalawang ginoong anghel. Kanyang kamahalan ang prinsipe ng kaharian ng Ryukyu. Nagpadala ng imbitasyon sa amin. Naghanda ang prinsipe ng isang piging sa kanyang tahanan. At taos pusong iniimbitahan ang inyong dalawa na dumalo. Una, nagpapasalamat tayo sa dakilang imperyo sa pag-aalaga sa kaharian ng Ryukyu. Pangalawa, para sa dalawang anghel na lords. Para salubungin sila. Maraming salamat sa magandang pakikitungo ni Prince Shangxiang. Mangyaring iparating sa hari sa kanyang pagbabalik dahil sa kasalukuyang maraming gawain. Ang usapin ng paghirang bilang hari ay malapit nang mangyari. Si Zhao Wenkai at ang iba ay tiyak na mahihirapan na makaalis at makapunta. Tama iyon. Kaya't hinihiling ko sa iyo, Ginoong Sugo, na ipaalam kay Prinsipe Shangxiang na hintayin ang pagtatapos ng seremonya ng paghirang. Ako at si Ginoong Zhao, tiyak na personal na bibisita bilang tanda ng paggalang. Kung ganon, babalik na ako at tapat na ipapaalam sa prinsipe na ang dalawang ginoo ay abala sa mga gawain. Siguradong maiintindihan iyon ng prinsipe. Ginoong Li. Sa tingin ko, ang ginawa ng prinsipe ay hindi lang basta pagtanggap at pag-aanyaya. Na ganoon lang kasimple. Tama ang sinabi ni Ginoong Zhao. Narinig ko na ang pinsan ng Haring Wang ng Shangwen, Haring Shangxiang, huwag magpadalos-dalos. Palaging maingat ang iyong isipan. Ang mga ginagawa mo, hindi rin maganda ang iyong pagkatao. Ang pagdaraos ng salu-salo na ito
ay tiyak na may ibang layunin. Mahalaga ang usapin ng pagiging hari. Huwag itong pabayaan. Walang kahit kaunting pagkakamali. Pagkatapos ng seremonya, pupunta tayo sa tahanan ni Shang para alamin ang kanyang intensyon. Tama iyon. Sa ngayon ay, ang pagpaparangal bilang hari ang pangunahing usapin. Ginoong Li, ang paglalakbay na ito sa Ryukyu ay pinangunahan ni Haring Shangwen, at siya ilabis na iginagalang ang aming sugo mula sa king. Napakarespeto. Mukhang ang pagkakaibigan ng dalawang bansa ay nananatiling matatag. Tama nga. Bagamat bata si Haring Shangwen, mayroon siyang mahusay na pamamahala sa kanyang bansa. Ang mga tao sa Ryukyu ay tahimik at masaya sa kanilang pamumuhay. Talagang bihira ito. Ginoo, Ginoo, Ginoo. Ha 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 ha. Lumayo ka, Ginoo. Ginoo, ha 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 ha. Sino ang magtatangkang hadlangan ang prinsipe? Naghahanap ng kamatayan. Ay, Ginoo, ay. Ha ha ha. Pilitin ni prinsipe siyang na pumasok. Hindi ko siya mapigilan. Ha 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 ha, ay. Dalawang anghel. Nagmula sa malayo. Ako'y dumating upang mag-anyaya. Sana'y pagbigyan mo kami. Dumalo ka sa aming tahanan. Ha ha ha. Talagang pinahahalagahan namin ang iyong paanyaya, Ginoo. Hindi kami mga has tumanggi. Ngunit, aba, hindi na kailangang tumanggi. Kung kayo ay dalawang anghel, ay hindi magpapakita ng galang. Di ba't parang tinatapakan ninyo ang maliit na kapatid? Kung ganon, mas mainam na magpakumbaba na lang, at sumunod na lang. CJ. Haha. Tara. Ginoo. Sundan siya. Mahal na mga anghel. Halika. CJ. Mahal na mga anghel. Kahit maliit ang aking kaharian ng Ryukyu, ngunit mayaman sa likas na yaman. Kung makakakuha ng suporta mula sa dakilang king, tiiyak na lalago pa ito. Ha ha ha. Matalino ang pamumuno ni Haring Shangwen. Ang mga tao sa Ryukyu ay tahimik at masaya sa kanilang hanapbuhay. Ito ang Ryukyu. Kaligayahan ng bayan. Mag-aaral. Si Shangwen ay bata at walang alam. Walang kakayahang pamahalaan ang bansa. Nasa kanyang kamay ang kaharian ng Ryukyu. Natatakot na unti-unting humina. Mga dakilang anghel, kung maaari ninyo akong tulungan, na ipahayag sa imperyo, na alisin si Shangwen at itayo akong hari. Ang ganitong malaking kabutihan ay tiyak na aking gagantimpalaan. Ang mga simpleng handog na ito ay sana'y tanggapin ninyo, mga anghel, na may ngiti. Ginoong Shang, mali ang sinasabi mo. Kami ang mga sugo ng king, na ipinadala upang magtalaga ng hari ng Wanggo. Hindi maaaring isakripisyo ang publiko para sa pansariling interes. Tungkol sa mga ganitong suhol, ikinalulungkot kung hindi ito maaasikaso. Prinsip, magpakita naman ng respeto. Mga anghel na Ginoo, huwag niyo kalimutan. Nasa kaharian ng Ryukyu kayo. Kung magpapakita kayo ng kapalaluan, mapagsisisihan nyo, at huli na ang lahat. Ha 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 kakoo. Ha ha ha. Mga dakilang anghel. Dalawa. Bakit kayo matigas ang ulo? Kami sa Yamato ay handang makipagtulungan kay Haring Shang. Suportahan si Haring Shang para sa hari ng kaharian ng Ryukyu. Kung sakali, kung hindi kayo makikipagtulungan, natatakot ako na mahirap ang magiging resulta. Noda, anong ibig mong sabihin? Baka naman, nangangamba sa mga kinatawan ng king. Haha. Nanganganib.
Hindi ko matapang. Ipapaalala ko lang sa inyo. Tungkol sa Ryukyu. May sariling paninindigan ang Japan. Ginoo Zhao. Hindi tayo dapat manatili dito ng matagal. Tayo na. Ginoong Noda. Huwag kang gagawa ng padalus-dalos na hakbang. Sa embahador ng China, hindi pa tayo nararating sa punto ng pagtatalo. Ang usaping ito, kailangang pag-isipang mabuti sa mahabang panahon. Ngayon, ang iyong balak na agawin ang kapangyarihan ay nahahayag na. Hindi ka ba natatakot sa mga Tsino na magsusumbong sa iyo kay Xiang Wen? Ha 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 ha. Ginoong Yamada, sobrang nag-aalala ka. Napakalayo ng Tsina mula sa kaharian ng Ryukyu. Iilan lamang ang mga embahador ng Huaxia dito. Siguro, hindi nila inaasam na magreklamo. Sila, dahil palaging iniisip nila ang kanilang kaligtasan. Lalo na mayroong akong bansang Hapon. Ginoong Noda, suportahan mo ako. Bukod pa rito, ako ang prinsipe ng Xiangwen. Hari ng kaharian ng Ryukyu. Sino ba ang mga has na gumawa ng kahit ano sa akin? Kung sakali, patay isang laban tayo. O sige nga. Kaya ipadala mo agad ang mga tao para bantayan ang galaw sa post station. Para sa anumang posibleng panganib. May mga ambisyong mapanganib si Xiang Xiang na nangahas makipagsabuatan sa mga Hapons na pirata at nagbabalak na agawin ang trono. Masyadong komplikado ang sitwasyon sa Ryukyu. Haring Xiang Wen, mapanganib ang kalagayan. Mga Ginoo, kailangan agad ipaalam ito sa palasyo. Magpa siya agad. Tama iyan. Guardia Yang, agad magpadala ng tao upang maghatid ng mensahe pabalik sa kabisera. Siguraduhing detalyadong maipaliwanag ang pangyayari. Maging handa. Ginoo, anuman ang mangyari, ang usaping ito ng paghirang ng hari ng Ryukyu ay hindi dapat sirain ng mga tao ng Hapon. Panginoong Li, pinag-isipan ko na ito. Nais pang makipagsabuatan sa mga tao ng Hapon. Para sa usaping pagkuha ng kapangyarihan, dapat agad ipaalam sa hari ng Xiangwen upang maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari. Sino kayong dalawa? Magsalita kayo. Kung hindi, puputulin ko ang inyong mga ulo. Panginoong Anghel, patawarin niyo kami. Kami ay mga tagapaglingkod ng palasyo ng Prinsipe Xiang Xiang. Ang prinsipe ay sumusunod sa utos ng isang Hapons na nagpadala sa amin para bantayan kayo. Sabi, sino ang nag-utos sa inyo? Siya si Wang Ye Xiang Xiang at si Yeda ng Nihon. Tama nga sila. Tao. Agad na hulihin. Si Xiang Xiang at si Yeda ay malawak ang saklaw ng bagay na ito. Kailangang mag-ingat sa paghawak nito. Nais ko pa ring sabihin, pagkatapos ng lahat, siya ang iyong kapatid na hari. Kung hindi ito maayos na hahawakan, baka magdulot ito ng kaguluhan sa loob. Tama ang sinabi ng Ginoong Angel. Ngunit kung hindi parurusahan ng mahigpit, paano ka makakakuha ng tiwala ng marami? Ngunit huwag mag-alala, Ginoo. Hayaan mo akong dakpin ang mga taksil sa loob at mga dayuhang tulisan. Ipapasa ko sila kay Ginoong Angel para sa parusa. Reyno ng nakagusuko sa Ryukyu. Mga taksil na nakipagsabuatan sa mga dayuhang tulisan para mag-alsa at agawin ang kapangyarihan. Ito ay usapin ng inyong bansa. Dapat naman talaga. Ipagpapasya ayon sa batas ng kaharian ng Ryukyu. Kami, mga Tsino, hindi kailanman nakikialam sa kanilang panloob na usapin. CJ, sige na nga. Kung ang mga malalaking bansa sa mundo ay katulad ng malaking bansa ng China, maging tapat sa kapwa, mamuhay ng mapayapa, bakit kailangang mag-alala kung walang kapayapaan sa mundo? Ano ang inyong gagawin? Sa utos ng hari, huhulihin ang rebelde na si Xiang Xiang at ang dayuhang si Ichian. Ako ay general ng bansang Hapon.
Wala kayong karapatang hulihin ako. Sa kaharian ng Ryukyu, ang utos ng hari ay ang pinakamataas na utos. Dalhin siya. Ginoong Noda, tulungan mo ako, Ginoong Noda. Habulin. Tanga. Tanga. Lahat kayo ay tanga. Ikaw, ano ka? Sino ka? Ako. Ang iyong lola. Ikaw si Zhao Wenkai. Ang lihim na eksperto sa likod. Akala ko bobo lang pero marunong din pala. Baka at aru, patay na, patay na. Anong sinasabi mong gulo-gulo? Ikaw ang nagsira ng magandang bagay namin. Batang babae. Ngayon, baka mag-isa ka lang. Hindi mo ako mapipigilan. Hindi ka kalaban ko. Ngayon, mag-isa ka lang. Hindi mo ako mapipigilan. Hindi ka kalaban ko. Tito, si Noda ang nagnakaw ng sagradong utos. At may plano pa ang prinsipe ng Ryukyu. Kaya pala ay nasa likod lang. Na nagmamanipula ng lahat ng ito. Ay ang prinsipe na si Shang Xiang. Tio, ano ang gagawin natin? Ito ay usaping pampamilya ng hari. Sigurong mahirap siyang kalabanin. Totoo, mahirap siya. Pero huwag kang matakot. May paraan ako. Para labanan itong si Shang Xiang. Ngunit ang pinakamahirap na kalaban ay si Noda. Si Noda ay isang ulupong na may masamang hangarin. Mahusay sa martial arts. Ikaw pa rin ang iniintindihan ko. Ito ay isang apoy na ipinagkaloob ng emperador. Sa oras ng panganib, pwede mo itong gamitin laban kay Eda. Tiyak na hindi siya makakabalik. Ngayon, mag-isa ka. Hindi mo ako mapipigilan. Hindi ka kalaban ko. Itong bakal na to. Ang galing-galing. Mga Woko. Nangarap na sumakop sa China. Hindi kailanman mangyayari. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng langit. Imperyo ng utos. Hari ng Ryukyu, Devion. May maayos na pamamahala. Pinapahalagahan ng kanyang nasasakupan. Sa aming China, ang dakilang tahanan. Tapat at hindi nagbabago. Ipinagkaloob bilang midungwang ng Ryukyu. Nasasakupan sa salin-salin. Pananatilihin ang ating teritoryo. Dahil dito, ito ay pinararangalan. Ako ay si Shang Wen. Nagpapasalamat sa langit. Mabuhay ang Celestial Empire. Mabuhay ang hari ng Ryukyu. Mabuhay ang Celestial Empire. Mabuhay ang hari ng Ryukyu. Mabuhay ang Celestial Empire. Mabuhay ang hari ng Ryukyu. Salamat sa tulong, Ginoong Anghel. Kung hindi, ang aming Ryukyu ay tiyak na magkakaroon ng kaguluhan. Masyadong mabigat ang sinabi ng hari. Panatilihin ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Responsibilidad ko ito. Ako ay mula sa Ryukyu. Tiyak na mananatili kaming tapat sa China magpakailan paman. Hindi namin bibigyan ang emperador ng Celestial. Lubos na pasasalamat. Naway magpatuloy ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Magkaisa tayo para sa kapayapaan.